Muling naungkat ang isang pangyayaring kinasangkutan di mano ni senatorial candidate Jack Enrile nung martial law. Ayon sa impormasyong inilabas ng grupong WikiLeaks, si Enrile at hindi ang kanyang bodyguard ang bumaril sa isang estudyante noong 1975. Itinanggi ni Enrile ang akusasyon sabay kunistyon ang timing ng paglabas ng ulat. May report si Cara David. Minumulto si Congressman Jack Enrile ng mga pangyayari na naganap halos 4 na dekada na ang nakakaraan. September 1975 nang mapabalita ang pagkamatay ng isang high school student na si Ernest Lucas Jr. Paniwala ng pamilya Lucas ang nooy 18 taong gulang na si Enrile ang bumaril sa estudyante. Pero ang bodyguard ng kongresista na si PC Sergeant Danilo Cruz ang kinasuhan, nahatulan at nakulong sa pagbaril kay Lucas. Naungkat ang kaso matapos ilabas ang confidential communication sa pagitan ng gobyerno ng Amerika at ng dati nitong ambassador na si William Sullivan. Ito ay bahagi ng mga classified documents ng US government na isinapubliko ng grupong WikiLeaks. Sa isang telegrama sa US State Department, sinabi umano ni Sullivan na ayon sa kanilang source sa National Bureau of Investigation, si Jack Enrile ang bumaril kay Lucas at hindi ang bodyguard. Sa sumunod na telegrama, sinabi ni Sullivan na may naaamoy siya sa paghawak sa homicide charges laban kay Jack Enrile. Di man lang daw kasi ito humarap sa mga investigador. Kahit nakaraniwan ng personal na kinekwestiyon ng piskal ang mga witness kapag malaki ang kaso. Si Lucas ay pamangkin ni Father Robert Reyes at anak ni dating Navy Chief Ernesto Lucas noong panahon ng mga Marcos. Jackie finds out that my nephew is from San Juan de Letran. And mga Atenista, mayabang. Dito, Ateneo to, wala, ba't ano ginagawa mo dito? No, I'm just checking on my sister, no? So, parang pinagsabihan. And afterwards, Jackie goes back to the house and gets the gun from his aide and pumps a bullet into the forehead of my nephew. Hindi nakasuhan si Congressman Enrile sa kasong iyon. Sa kanyang statement, kinwestiyon ng senatorial candidate ang timing ng paglabas ng WikiLeaks sa isang kwentong matagal na panahon nang nangyari at nasagot na raw niya ng ilang beses. Sinabi rin itong ang basihan ng kwento ni Ambassador Sullivan ay chismis lamang. Nang humarap sa programang DZBB na Ikaw na Ba noong Pebrero, itinanggi ng kongresista na siyang bumaril kay Lucas. Sabi ko, konting lamig lang. Tila yata medyo nakainom ng konti. Hindi ko naman napansin na si Danny nasa likod ko na. Yung bodyguard? Yung si Danny Lim, yung bodyguard. Nung medyo umasta na si Lucas, he was going to lunge for me. Pumagitna na si Danny between me and then all of a sudden, andun lang sa harap ko. At bigla na lang meron ako narinig na baril na pumutok. Akala ko nga ako yung may tama dahil may dugo ako sa katawan. Sumirit yung dugo sa akin. So akala ko yung ako may tama. Ayun pala, tinamaan na si Ernest. Sa autobiography naman ng ama ni Jack na si Senate President Juan Ponce Enrile, dumalo daw sa isang party sa Makati si Lucas at 3 kasamahan nito, pero sinabihan sila ni Jack na exclusive ang party para sa mga taga-Ateneo. Umalis daw ng galit si Lucas saka bumalik para sunduin ang kapatid. Sa akala raw ni Jack na manggugulo sina Lucas, lumabas daw ito para kausapin sila. Umabot raw sa sigawan hanggang mabaril daw ng bodyguard ni Jack si Lucas sa noo. Pero iba ang kwento ni Father Robert Reyes. Ako naniniwala kasi ang unang mga testimonya nung mga kaibigan niya, si Jackie Enrile. Lahat ng mga nabalitaan, napatay niya, na merong mga nagsabi siyang pumatay, after a while, pattern, inaamin ng aid. That there was a travesty of justice. May whitewash, may pananakot, at wala talagang matinong probe, investigasyon na naganap. Sinubukan ng GMA News na makapanayam si Senate President Juan Ponce Enrile pero tumanggi ito at sinabing nasa libro ang kwento ukol dito. Sinabi rin ito na ang kasong iyon laban sa kanyang anak ang pinakamasakit na pangyayari sa kanyang buhay. Cara David, GMA News.